this is the message or mula po ito sa salita ng ating Panginoon. And once again, samahan niyo po ako sa ating pong sinisilis po na aklat. So this is 1 Peter or the book of 1 Peter. Okay, 1 Peter chapter 2, verses 18 to 21. So ito po yung text na atin pong pag-aaralan po sa umagang ito and kalooban po ng Panginoon next Sunday. So two-part po ito ulit at muli po natin pag-aaralan ang tungkol sa submission or ang pagpapasakop na ito ho ay bahagi ng buhay ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya. 1 Peter chapter 1, verses 18 to 21. So tayo po ay sandaling tumayo muli para po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Verse 18, Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. For this is a gracious thing, when mindful of God, one endures sorrows, while suffering unjustly. For what credit is it if when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in His steps. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli po, O Diyos, salamat po sa umagang ito. At ito po ay isang sandali na mahalaga po para po sa aming paglagong espiritual. At hindi lamang na marinig namin ang inyo pong salita, kundi bukas ang aming pong mga puso na sumunod sa lahat ng aming pong mapapakinggan, Panginoon, mula sa iyo. Dahil ito po ang katotohanang higit na dapat naming maunawaan sa amin pong katayuan bilang inyo pong mga anak at bilang inyo pong mamamayan, Panginoon. So, kaya sa umaga pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo at ikaw po ang manguna sa inyo pong mensaherong gagamitin at itago niyo po sa likod ng inyo pong kabanalan. At patuloy niyo pong itama, Panginoon, ang aming pong isipan at ang aming pong motibo sa aming pong pakikinig ng inyo pong salita. At sa tulong po ng Santong Espiritu ay patuloy naming may pamuhay, maisagawa ang lahat ng aming pong mapapakinggan, Panginoon. At mamuhay kami na patuloy lamang na sumusunod sa iyo at nagpapailalim sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong muli. Purihin po ang ating Panginoon. At muli po, ang atin pong paksa ay tungkol sa submission or ang pagpapailalim ng isang Kristiyano. So, hindi po tayo tinawag mula sa pagiging palalo or maging prideful, para maging prideful ulit. So, hindi po akma na tayo po ay tinawag ng Panginoong Hesus upang magmataas muli sapagkat doon tayo kinuha ng Diyos. Doon tayo hinugot ng Panginoon mula sa pagiging mapagmataas. At makikita din po natin dito po sa ating konteksto, so kung titingnan pa natin sa mas malaking tingin, ito pong ating aklat na pinag-aaralan, makikita po natin yung idea sa buhay po ng isang Kristiyano kung paano po siya dapat sa pamahalaan. So ito po yung natunghayan po natin last 2 weeks or 2 Sundays ago, at nung nakaraan pong linggo. So nakita po natin kung ano dapat ang Kristiyano pagdating sa gobyerno. So ano ba dapat ang kanyang katayuan, ang kanyang maging patutuo sa gobyerno, and that is submission. Amen? Amen. So hindi po tayo rebelde laban sa gobyerno, sapagkat ang gobyerno po ay isa din sa ibinigay ng Panginoon para pairalin ang kaayusan. At tayo din po ay maging ambassador ng kaayusan at hindi po ng kalituhan o ng kaguluhan sa ating bansa. Kaya ang ating topic is submission toward society. So isang area po ng ating submission o kung saan ay ating ina-apply ang ating submission is sa ating
gobyerno. So we have studied how to show our heavenly citizenship before the human government, and that is submission. And a called citizen of heaven is called to obedience. So tayo po'y tinawag para sumunod at hindi para sumuway. Because before, we were sons of disobedience, right? Ephesians chapter 2. And not to violate any laws that are not contrary to our Christian faith, of course. Ito po isa din sa means ng Panginoon upang ipakita natin yung ating submission sa Kanya. So, hindi po tayo submission or hindi po tayo nagpapailalim sa mga human authorities na hindi po dahilan na tayo po ay nagpapasakop sa Panginoon. Kundi sa pamamagitan po ng ating pagpapasakop sa kanila, na ipapakita natin yung totoo nating pagpapasakop sa Panginoon. So yun po yung idea na makikita natin dito. So we submit to them because we fully submit to God, sapagkat siya yung pinakamataas sa lahat. Ano po? So kinikilala po natin ang soberanong or ang sovereignty ng Diyos. Ano po? And in so doing, we comply with the Scripture's mandate of submission. Kagaya po na sinabi doon sa verse 13, yung pinag-aralan po natin last Sunday, be subject for the Lord's sake. So we submit to them for the Lord's sake. Hindi lang po tayo nagpapailalim sa kanila, kahit halimbawa, kung ang batas na kanilang pinapatupad ay taliwas sa ating pananampalataya, applied pa rin yung submission. Kailangan na nating tumindig at itaas natin ang katotohanan ng Biblia kung ito ay salungat sa ating pananampalataya. Pero kung hindi naman salungat sa ating pananampalataya, submit. Tayo po ay magpailalim. Okay? So that is last Sunday. So, again, we comply with the Scripture's mandate of submission, bringing honor and glory to God. So, nandun pa rin yung area or nandun pa rin yung idea na kaya natin ginagawa ito is to bring honor and glory to God. Para pa rin sa Diyos, hindi lang para sa approval ng authorities. Hindi po para lang i-acknowledge ng authorities yung ating compliance or yung ating pagsunod, kundi upang mabigyan po natin ng kaluguran ang Diyos. So sa pamamagitan po ng ating submission. Ngayon, sa atin naman pong binasang talata, makikita natin, ito naman ay sa ibang area ng society. And this is the workplace. So ito po ay mas related dun sa atin pong mga may trabaho. Mga empleyado. Kung meron po tayong mga boss, kung meron po tayong mga employers, kung meron tayong mga masters. So, mas related po sa atin ito pong ating passage na binasa. Sabi po dito sa verse 18, servants. Pero hindi po ibig sabihin yung servants dyan is doon lang sa mga employees. Kasi, balang araw, kung tayo halimbawa ay unemployed sa mga oras na ito, kung kasama tayo doon sa datos na ilang percent ang unemployed sa bansa, ay darating din ng panahon, biyaya po ng Diyos, magkakaroon din tayo ng trabaho at meron din tayong magiging boss. So, kumbaga ito ay preparatory. Kung halimbawa tayo po ay pagkalooban ng panibagong trabaho, so ito po ang sabi, servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. So ito po lamang yung text na magiging focus po natin ngayong linggong ito, o ngayong araw po na ito. So ano po ang mga principles na makikita po natin regarding our submission in the workplace. So actually, halos walang pinagkaiba din yung points po natin, katulad po nung nakaraang linggo po. Kasi ang sabi po dito sa verse 18, servants, be subject to your masters. So same, yung direktibang ibinigay ng Bible sa verse 13, kung sa verse 13, ito po ay para sa gobyerno, ito namang sa verse 18 ay para naman sa ating workplace, kung i-apply po natin sa atin. Pero kung titingnan po natin yung background nito pong text na ito, so hindi po siya katulad ng sa sitwasyon po natin ngayon. Kasi ang sitwasyon po nung panahon po ni Apostol Pedro is nabubuhay po sila sa slavery. So alam po nila yung idea ng pagiging isang alipin at kung paano dapat ang isang alipin sa kanyang Panginoon.
At ito po yung isang reason kung bakit inaddress po ito ni Apostle Peter. Ano po? Kaya makikita po natin, the first point here is the mandate for submission in the workplace. So, mandatong magpailalim po tayo o sumunod tayo sa mga taong mataas sa atin. So, halimbawa, employee ka, so meron kang supervisor or manager. Ano? So, ano dapat ang magiging kumbaga take natin sa relasyon na meron tayo sa kanila, regardless of their spiritual state. Ano man ang kanilang, let's say, religion. Okay? So, kailangan ba tinitingnan natin yung bahaging yon para sumunod tayo sa kanila o hindi? Pero here, makikita po natin, be subject to your masters. So within your relationship between you and your boss or with your master, ang sabi dito is be subject. Okay? So dito po makikita natin ang isa pang area na kung saan maaaring sinusubok din tayo ng Panginoon. Have we tried by the Lord in our relationship with our boss? Dumating ba sa punto na tayo ay isang empleyado at talagang nasubukan po yung ating relasyon sa pagiging empleyado sa ating employer o sa ating boss? And how do you deal with that? How do you respond to his unjust treatment? For instance, halimbawa, sinisiraan ka mismo sa kumpanya. Maganda naman ang performance mo pero hindi ka ino-honor o ina-acknowledge na iyong, let's say, supervisor. Ano dapat ang magiging sukli natin? Ano po? O ganti natin sa kanila kapag ganito po ang trato nila sa atin. O hindi sila patas sa pagbabayad ng sahod. Okay? Hindi sila fair magbigay ng sahod. Hindi sila nagbabayad ng SSS o PhilHealth o ng pag-ibig. Of course, sa part 2 natin, maghihimutok ho tayo, magagalit ho tayo. Pero ito ba'y dahilan po natin? Ito ba'y rason po natin para hindi natin sila sundin? O tayo po ay magpailalim sa kanila? Okay? And also, how do you deal with his unpleasant behavior? Hindi po yan nawawala. Lalo kung sila po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kung ang pasensya ho natin, nasusubukan maging sa loob ng ating bahay, ay nasusubukan hong higit yan sa ating trabaho. Kasi ang mga kasama po natin ay hindi mga mananampalataya. So, ano dapat ang magiging action ho natin bilang isang servant or bilang isang empleyado? Or you are being too concerned with your rights as a worker or as an employee. Yan po ang nagiging problema ngayon. Ano ho? Ang kanilang ipinopromote is yung equality. Okay? Dapat pantay-pantay ang pagtrato. So, yung, including human rights, of course. Ano po? Pero pag masyado tayong concerned dun sa rights, maaaring nagiging dahilan na ito para tayo ay maging, kumbaga, tayo po ay nagpoprotesta. Ano ho? Laban sa ating pinagtatrabahuan. Pero ito ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Of course, hindi po. Sabi ng Biblia, servants, be subject to your masters. Okay? So that the first point here, mga kapatid, makikita natin, the mandate for submission is that servants be subject to your masters with all respect. Same as to the human government, we are mandated to observe submission to our masters, human masters or bosses. Kahit sila po ay unbeliever. Ano po? Let us exercise submission. At meron po tayong tatlong subpoint po dito para mas maintindihan po natin yung galaw na dapat nating ipakita sa pagpapailalim po natin sa kanila. So first, we have an uncompromising submission. So ano bang ibig sabihin ng pagpapailalim natin sa kanila na hindi natin nakokompromiso yung ating pagpapasakop sa kanila? Dahil tayo ay empleyado at sila ay ating boss or amo. Okay? So first, we have an uncompromising
submission. So, ang word po na dyan, makikita natin is yung servant-master relationship. So, kailangan pong ma-define yung salitang servant at yung salitang master. Para masabi po nating uncompromising at hindi ho nagkakaroon ng overlapping sa ating pagpapailalim or yung application po natin. So, pag tinignan po natin yung salitang servants sa original na language, that is the Greek, ano po? So, that is from the root meaning oikos, which means house. So, ito po ay primarily sa mga household servants. Ito pong sinasabing servants. So, hindi siya actually general, ano po, para sa lahat ng mga mananampalataya, kung hindi naman siya isang alipin, kung hindi naman siya isang household servant, kundi ang sabi dito, primarily ito po ay para sa mga household servants. So this is a basic term for household servants. And the setting here is far different from the present time, sapagkat alam po natin that during that time, sila po ay nabubuhay sa panahon ng Roman Empire. At bukod sa persecution, widespread po yung slave market. Ano po? So matindi po ang slave market na ito because ang alipin po, unlike po ngayon, mga empleyado, so ipinaglalaban nila ang kanilang karapatan, ang mga alipin po nung panahon ng Roman Empire, wala silang karapatan. Wala silang karapatang tumuligsa at kalabanin ang kanilang amo o ang kanilang master. Okay? So the Roman world of slavery, sabi dito, is ibang-iba po kumpara sa ating panahon. And kung paano po dinescribe ng mga kilalang tao ang Roman slavery ay talagang makikita ho natin kung gaano ho dehado sa bahagi ng isang alipin ang kanyang katayuan bilang isang alipin. Sabi nga po ni Aristotle, a slave is a living tool and a tool is an inanimate slave. Okay? So, dahil sa kultura ng mga Romano ng panahon na yon, para sa kanila, ang isang alipin ay isang kasangkapan. Isa siyang buhay na kasangkapan. At ang isang kasangkapan na sabi dito ay isang aliping walang buhay. A tool is an inanimate slave. Sa madalit salita po, ang katumbas ho ng isang alipin ay isang bagay lamang na ginagamit pag kailangan at hindi pinapansin pag hindi kailangan. Halimbawa, sponge. Saan natin ginagamit ang sponge? Pag naguhugas ka lang ng pinggan. Di ba? So pagka wala na, pagtapos ka na sa paghuhugas, wala na, hindi mo napapansinin. Ano ho? Nakatabi na lang siya. So ganun po yung trato, ganun po yung tingin ng mga Romano sa mga alipin. Wala silang pinagkaiba sa kariton, wala silang pinagkaiba sa pang-araro, wala silang pinagkaiba doon sa mga kagamitan na ginagamit nila sa pagsasaka, okay? O sa ginagamit nila sa mga gawaing bahay. Ganun po ang alipin nung panahon na yon. Okay? Ang sabi nga po ng isang nobleman, Roman, sabi dito, Roman nobleman asserted that the only thing distinguishing a slave from a beast or a cart was that the slave could talk. Ang tanging pinagkaiba lang daw ng alipin sa isang hayop na ginagamit sa pagsasaka o sa isang kariton na sabi dito, sila'y nakapagsasalita. Pero sila'y alipin. Sila ho ay kagamitan lamang. Okay? Kaya kung makikita po natin in the entire New Testament, lagi hong merong imagery ng isang alipin. Lagi hong merong idea ng pagiging isang alipin. Kagaya po ni Apostol Pablo, laging ang kanyang pagkakilala sa kanyang sarili o ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili ay isang alipin, a bondservant of God. So bakit? Okay? New Testament has so much teaching about the slaves because most converted Christians during the apostolic era were slaves. Karamihan po sa mga
na convert nung panahon po ng mga apostol ay mga alipin. And their place in the society raised some important issues. So marami po sa mga aliping ito, bukod sa sila po ay they were converted to Christianity, so nagkaroon sila ng puwang na para sa kanila, kailangan may lugar din para sa kanila sa lipunan. Kaya hindi na po bago yung mga rights na ipinaglalaban ng mga empleyado ngayon. Nung panahon pa man, even po, sabi dito, ang mga Kristiyano po, okay, they believe that they should have a place in the society. And they assume that since they are free in Christ, they also had the right to become free from their masters. So isa ito sa naging issue sa mga aliping nakakilala sa Panginoon. Ay malaya na kami kay Kristo, ay dapat malaya na rin kami sa aming mga amo. So nagkaroon na po ng compromise doon sa kanilang relasyon bilang isang alipin sa kanilang master. So yun po yung isang naging issue. Ikalawa, believing slaves believe, sabi dito, they believe that a certain societal elevation should be theirs because of their spiritual giftedness and leadership in the church. So, bukod sa sila'y nakakilala sa Panginoon, meron silang gift. Diba? May kaloob sila. Kaloob ng pagpapagaling, for instance. Or kaloob ng pagtuturo. So, kailangan magkaroon din ng puwang sa kanila o para sa kanila ang lipunan. So, societal elevation. Higit na ituring silang mataas kumpara bilang isang alipin. Okay? Kaya ito po ang naging address ni Apostle Peter dito po sa talatang ito. So, hindi ibig sabihin kayo ay tinawag na ng Panginoong Hesus at kayo malaya na sa Panginoon, magmamatigas na kayo sa inyong mga amo o sa inyong mga masters. Hindi ibig sabihin na kayo ay mayroong gift or spiritual gifts, hindi nyo na gagawin kung ano ang inyong tungkulin bilang alipin. Okay? Kaya ito po yung makikita ho natin. So, these have become an issue in the slave-master relationship. Nangyayari po ito nung unang panahon. Halimbawa, ang amo nakakilala din sa Panginoon, so siya po ang church leader. Tapos, yung kanyang alipin nakakilala din sa Panginoon, nagkaroon din po ng position sa loob ng church. So, yun po yung isa sa mga dahilan, kaya po, in-address po ito ni Apostle Peter. Na sabi niya, be subject to your masters with all respect. Kahit ikaw ay isa ng Kristiyano, malaya ka na sa kasalanan, hindi ibig sabihin na excuse o lisensya mo ang iyong kalayaan kay Kristo para ipaglaban mo ang iyong kalayaan sa iyong amo. Kundi ikaw ay maging, sabi dito, respectful pa rin sa kanya. So isa nga pong makikita natin doon is aklat po ng Philemon in the book of Philemon chapter 1. Okay? So ito po yung isa sa ating cross-reference. Sa aklat po ng Philemon. So ito po isang chapter lang. So kilala ba natin si Philemon? Hindi po lolo ni Brother Ivor, ha? Okay? Philemon, verse 12 to verse 16. So si Philemon po ay isang mayaman sa Colosas. Sa katunayan po, ang kanyang bahay po ang house church ng Colosas. Okay? Philemon verse 12. Ano po sabi ni Apostle Paul? Ang pakiusap po ni Apostol Pablo kay Philemon. I am sending him. So who is him? Onesimus. So si Onesimus po ay isang alipin. Before, nung siya po ay nakakilala sa Panginoon at muli siyang ipinapadala. Sabi dito ni Apostle Paul kay Philemon, I am sending him back to you, sending my very heart,
I would have been glad to keep him with me in order that he might serve me on your behalf during my imprisonment for the gospel. But I preferred to do nothing without your consent in order that your goodness might not be by compulsion but of your own accord. For this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have him back forever, no longer as a bondservant, but more than a bondservant. So, kasi ang possible doon na sitwasyon dyan is may nangyari before kay Onesimus at kay Philemon. At ang pakiusap po ni Apostle Paul sa kanya, okay, sabi dito, ituring mo na siya hindi na lamang isang alipin. Okay? Hindi na bilang isang alipin. Not only, okay, no longer, but more than a bondservant, but as a beloved brother. Especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. So, ibig sabihin, kahit masasabi po natin na doon pa rin yung relasyon bilang isang alipin at Panginoon ni Philemon, kailangan ang mas maging matimbang sa kanila is yung kanilang relasyon bilang magkapatid sa Panginoon. Ano po? Which is, sabi dito, makikita natin na mas madali na mailapat po natin kung kapwa natin Kristiyano ang ating master. Di ba? So, halimbawa, employee tayo, employer natin, pareho nakakilala sa Panginoon or nakakilala din sa Panginoon. So, naintindihan natin sa isa't isa yung ating galaw. So, mas magiging harmonious yung ating galaw. Mas magiging maganda yung ating, yung galawan natin sa loob ng trabaho o ng opisina. Di ba? Kaya, makikita ho natin that first is, it must be an uncompromising submission. It is an uncompromising. Para maintindihan po natin na kung tayo ho ay isang alipin o tayo po ay isang lingkod, employee na nakakilala sa Diyos, tingnan natin ang mga masters po natin o ang ating mga employers o yung ating pong mga mas nakatataas po sa atin kung papaanong sinusunod po natin ang Panginoon. In the same way kung papaano po tayo magpasakop sa ating Panginoon. Amen? Amen. So first, an uncompromising submission. Next, a continuous submission. So, saan po natin makikita yung idea ng continuity sa ating pagpapailalim? Kasi yung salitang be subject, kung titingnan po natin sa grammar, ang tense po nito is present. Okay? But this is a present passive participle. So, present tense meaning tuloy-tuloy siya, pangkasalukuyan. Passive, which means na ikaw ang, sabi dito, ikaw ang doer. So, yung sinulatan po yung doer, okay? At ang tumatanggap din, sabi dito, so yung pong makikita natin is yung masters. Okay? And participle. So, which means, pag sinabi nating participle is tuloy-tuloy. A continuous action. Kaya ang sabi dito, that is a continuous submission. So, as far as the believing slaves are under their master, they must be submissive with the sense, sabi dito, yung word po na subject is to line up under. Ang ibig sabihin po sa original. So, ibig sabihin, continue to submit or to be submissive. Okay? Yun po ang makikita natin. It means a continuous submission who has the absolute ownership and complete control over them. So, sinong nasa taas sa iyo o sinong nasa taas mo who has the complete, absolute ownership and complete control, sabi dito, submit. Okay? As long as na meron kang relasyon sa kanya bilang siya'y amo mo at ikaw bilang kanyang employee or empleyado. Okay?
So, hindi po ibig sabihin conditional submission, but continuous submission. Ano po? Hindi ibig sabihin na magpapasakop ka lang kung kailan mo gusto. O magpapasakop ka lang pagka maganda ang personality ng iyong employer o maganda ang behavior ng iyong employer. Pagka hindi maganda ang ugali ng iyong employer o ng iyong bisor, hindi mo nagagandahan ang performance mo. Isasabotahin mo na yung kumpanya pinagtatrabahuan mo. 'Di ba? So hindi po tama. Continuous submission. And letter C, number 3, a respectful submission with all respect. So this is actually an adverb. Ano po? Sabi dito, with all respect. So, respectful submission means without bitterness or negativity. Pag sinabing respectful submission, nagpapasakop ka without. Ano po? Wala kang mahirap to sa part natin kasi tayo tao Di po ba? Madali sa ating mag-isip ng negatibo, madali sa ating maging bitter. But ito po ang sabi ng Bible, without bitterness or negativity. Wala kang hinanakit. Bagamat mahirap itanggi. Sabi nga, at some point, na meron tayong hinanakit. Pero ang sabi dito, with all respect. Nandun pa rin yung ating respeto, nandun pa rin yung ating pagsunod, nandun pa rin yung ating pagpapailalim. Okay? So, again, it means without bitterness or negativity, but with an attitude of gracious honor. Hindi tayo nagiging kasiraan ng kumpanyang pinagtatrabahuan natin. Let's say, halimbawa, may kumpulan. Ano po, mga employees. Ikaw, Kristiyano ka, sisiraan mo ang boss mo sa circle ng inyong group. Okay? Ganun ba dapat? We shouldn't speak against your boss. Okay? Kailangan hindi tayo maging instrumento ng kasiraan ng ating pinagtatrabahuan. O lalo na ng ating amo o ng ating boss. We should protect our relationship with them in the same way as we protect our relationship with the Lord and with the church. Kung gaano natin pinapahalagahan ang ating relasyon sa church, sa Panginoon, una sa lahat, at sa church, ganun din dapat sa trabaho. Pinoprotektahan din natin kasi bahagi po tayo ng kumpanyang pinagtatrabahuan natin. Ano po? So, bahagi po tayo. And that was also a way to show respect to God and Himself. Kung ano ang performance natin sa trabaho, ito din yung performance ho natin sa Diyos. Kung nirerespeto natin sila, ayon sa sinasabi ng Bible, then, nirerespeto ho natin ang Panginoon. Yun po ang sabi ng Bible. Ano po? So, again, that was also a way to show respect to God and Himself. In verse 1, or chapter 1, verse 17 ng 1 Peter, makikita po natin, ano po dapat tayo sabi dito? And, if you call on Him as Father who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile. So let us conduct ourselves with fear. Pagkatakot sa Diyos. Kailangan makita din sa atin sa opisina ang pagkatakot natin sa Diyos. Makita ng boss sa atin yung ating pagkatakot sa Diyos. Hindi yung wala tayong takot gumawa ng kalokohan o ng kasalanan sa loob ng opisina. Tayo pang promotor. Tayo pang pasimuno. Di po ba? Ng kaguluhan. Again, throughout the time, so kung titingnan po natin dun sa text, para sa mga Kristiyano, throughout the time of your exile, habang kayo naririyan sa inyong kinalalagyan, because they were dispersed during that time, fear. Conduct yourselves with fear.
Kailangan nandun yung ating respeto, una sa lahat, sa Diyos. Hindi ho natin isinasaalang-alang ang ating pagiging isang Kristiyano. Ano ho? Kung paano po natin tratuhin ang ating boss o ang ating employer. So now, as a believing employee or servant, how will you rate your submission to your master or boss? Ano po? From 1 to 10. Sa tingin po natin, regardless of his spiritual state. Is it uncompromising? Is it continuous? And is it respectful? Nasasabi ba natin, naisasagawa ba natin, nailalapat ba natin ayon sa salita ng Diyos yung ating pagpapailalim sa kanila? Ito ba'y tuloy-tuloy? Hindi ba nasisira ang yung ating relasyon sa kanila dahil sa ating emosyon? Kung meron mga hindi sila mabuting ginawa sa atin? Di po ba? But sa kabila po nito, ang sabi pa rin po ng Biblia, tayo po ay magpailalim. Ano po? Sapagkat sa pamamagitan po nito, nailalapat po natin ang katotohanan ng tayo'y alipin ng ating Panginoong Hesus. Hindi ho lang ho tayo alipin ng Panginoon pag linggo. Ano ho? 24/7 yan. Kahit linggo or Lunes or weekdays. Nandun pa rin ang principle na dapat nakikita ho sa atin ang pagiging alipin ng Panginoon. At handa tayong magpaalipin para sa Panginoon. Okay? Then number 2. So ang ating pangalawa po, the margins for submission in the workplace. The remaining part of verse 18, ito pong ating makikita. Not only to the good and gentle, but also to the unjust. So yung first part ng verse 18, yun yung ating first point. Ano po? Then the second part of verse 18, na sabi dito, not only to the good and gentle, but also to the unjust. Ito po yung ating pangalawang puntos. Kaya sabi dito, it is an impartial submission. So isa lang po yung subpoint natin. It is an impartial submission. So dun sa first point, makikita natin, kailangan uncompromising, tuloy-tuloy at may respeto ho tayong nagpapasakop sa mga nakatataas sa atin. Dito naman, makikita natin na ang pagpapasakop natin kinakailangang walang pagtatangi o walang pinipili. Okay? Kung meron tayong boss, ang sabi dito, good or gentle, or good and gentle, good for you. Ano po? But, kahit challenging ho, doon sa hindi good and gentle, it is still good. Because it's for your good. Di po ba? All things work together for good. Kahit meron tayong mga pinagdadaanan sa ating trabaho o sa kung ano man, meron po tayo, ano ho? Kahit kung tayo ho, alimbawa, isang negosyante or businesswoman or man, okay? Makikita pa rin po natin yung idea na mahalaga po na sa pagpapasakop ay wala tayong tinatangi. Ano ho? Hindi ho natin binabatay ang ating ang ating pagpapailalim sa kanilang personalidad o sa kanilang katangian o sa kanilang kaugalian. But because sila'y ating employer or supervisor or boss natin, let us submit. Ano po? Tayo po yung magpasakop. Okay. An impartial submission, our submission must extend beyond the good. So the word good here means upright, beneficial, and satisfactory for another's need. So yun po yung salitang good dyan. Ano po? Something, sabi dito, upright, beneficial, and satisfactory. So halimbawa, kung ang boss natin talagang giver siya, yan, marami siyang benepisyo, ano ho, or kumbaga open siya sa benepisyo, marami tayong natatanggap na mga insentibo, o ano mga rewards, ano po, kung maganda ang performance natin, ako, ang sarap talagang, ang ano talaga ng boss namin, napakabait, kasi ganito siya, very generous. Di po ba?
So, it is easy for us to submit. Ano po? Or sabihin natin good and gentle. Hindi lang siya mabuti. Ano ho? Hindi lang siya satisfactory sa ating pangangailangan. Maaaring siya din ay considerate. Maaaring siya din ay patas. Maaaring siya din ay reasonable. Sabi po dito, the word gentle is epikesin in Greek word. Nang ibig sabihin is considerate. Okay? Na magaling siyang kumapa ng kanyang mga kasama. Hindi siya yung parang ang turing niya sa kanyang mga kasama ay sunod-sunuran. Kagaya ng Roman slavery. Ano? Kukunin ka pag kailangan, pag hindi ka na kailangan, wala ka na sa kanya. Okay? So, gentle. So, this describe masters to whom it is easy to submit. Pero hindi lang po ito sinabi ni Apostle Peter. Sinama niya, sabi dito, the unjust or the unreasonable. Kahit yung mga taong hindi natin gusto ang kanilang pamamalakad, kahit yung mga taong nakatataas sa atin ay masama ang ugali, baluktot ang kanyang prinsipyo, baluktot ang kanyang pamamalakad, baluktot ang kanyang mga filosofiya. Okay? Ano po sabi dyan? Be subject. Okay? So the word unreasonable is from the Greek word skoliois. Tama. Doon galing yung salitang scoliosis. Ano ho? Those who are crooked and dishonest. So metaphorically speaking is dishonest. So, hindi siya mabuti. Hindi siya exemplary. Hindi siya ideal na boss para sa iyo. Pero dahil boss mo siya, submit. Amen? Amen. So, yun po ang sabi, verse 18. Not only to the good and gentle, but also to the unjust. Sapagkat dito mas nakikita kung ano tayo bilang mamamayan ng langit. Dito mas nakikita kung totoo ba tayong naglilingkod sa Panginoon. Dito mas nakikita kung totoo ba talaga tayong alipin ng ating Panginoon. Okay? So ito po yung ating first 2 points. Ano po? So we have the mandate for submission in the workplace. Na kailangan tayo po ay hindi nako-compromise yung ating pagpapailalim, ano man sila, at dapat tuloy-tuloy ang ating pagpapasakop sa kanila, at may respeto tayong nagpapailalim sa kanila. Ikalawa, the margins for submission, it must be impartial. Wala tayong pinipili. Ano ho? Hindi lang dahil magandang ang treatment sa atin, tayo po ay magpapailalim sa kanila. At pag hindi na maganda ang treatment sa atin, hindi na tayo magpapailalim sa kanila. So, hindi po yun ang Kristiyano. Sabi dito, submit. Okay? Even to those who are unjust. So, next point po natin sa susunod po na linggo na ito, mga kapatid, kalooban ng Panginoon, we have the motive for submission in the workplace. So that is from verse 19 to verse 21. So ano ba ang tamang motibo na dapat meron ng isang Kristiyanong empleyado o ang isang Kristiyanong lingkod para sa kanyang amo o sa kanyang boss? Ano ba ang tamang motibo dapat natin? Ano ho? Kaya hindi ho talaga ang Bible ho talaga ay sufficient. Hindi lang siya para sa gobyerno, kasama din po sa trabaho, kasama din po sa ating pamilya. So, nakikita natin yung idea na talagang applied ang lahat ng ito para sa isang tinawag ng Panginoon. So, nais ko pong tapusin po ang ating message po dito po sa Ephesians chapter 6. Ito po yung cross-reference ng ating second point. Ano po? Ephesians chapter 6, verse 5
hanggang 9. So Ephesians 6, verse 5 to 9. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling. Naalala niyo po yung sinabi sa Philippians? Work out your salvation with fear and trembling. So the same, pareho. Di ba? With a sincere heart, as you would Christ, not by the way of eye service. So ang ibig sabihin po ng eye service is, nagpapakitang tao ka. Busy-busyhan kunwari pag nandyan ang iyong boss, pero pag wala na si boss, yan, nakataas na ang paa. Okay? As people pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord. So yung paglilingkod mo, yung pagsiservisyo mo, kung paano ginagawa mo para sa Panginoon, ganun din. Ganun din dapat sa ating mga masters. Okay? And not to men, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or is free. Okay? Ano man siya, sabi dito, siya may malaya o alipin, merong babalik sa kanya mula sa Panginoon. Di po ba? Kung anong itinanim, sabi nga nung isa natin, yung sikat nating kung anong itinanim, siyang aanihin natin. Sowing and reaping. Kung nagtanim ka ng mabuti sa paglilingkod mo, kahit hindi mo take ang kanyang personality or behavior, so ito po ang sabi ng Bible, he will receive back from the Lord. Okay? And for the masters, do not do the same to them and stop your threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him. Kung ikaw naman ay isang Panginoon o isang amo, sabi diyan, gawin mo din kung ano ang, sabi dito, do the same. Kung anong dapat gawin ng isang alipin, submission. Masters, kilalanin natin ang higit na amo sa lahat. Nandun din ang submission sa Panginoon. Okay? At walang pagtatangi ang Diyos. Kaya huwag nating itatangi. Kung sino yung taong gusto lang natin respetuhin at kung sino yung taong gusto lang natin sundan o sundin. Ang alalahanin mo natin, ito ay instrumento ng Diyos. Sila'y ginagamit ng Panginoon para ma-exercise natin yung dapat na in-exercise natin bilang Kristiyano, bilang alipin ni Kristo. Okay? So, once again, sabi dito, we are called to submit. And let us submit, sabi dito, continually or continuously sa lahat ng mga bosses ho natin, ano man sila, unbeliever man sila or believer, but as long as tayo kanyang under, submit. Pag ginawa natin yan, ginagawa natin yan sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyo pong salita. Salamat po sa muli pang pagpapaalala sa amin patungkol sa pagpapailalim namin at patuloy kaming maging halimbawa, bawat isa po sa amin, sa bahaging ito, Panginoon. Sa buhay namin bilang isang Kristiyanong employee o isang lingkod, may pakita namin sa pamamagitan ng aming submission ang katotohanan ng aming kaligtasan. Ang patotoo na kami po'y tunay na malaya mula sa kasalanan. At patuloy, O Diyos, ikaw pong manguna sa buhay po namin kung paano po namin mailalapat ito. Ang Panginoong Hesus ang patuloy na makita sa amin pong paglalapat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.